Hello guys, welcome back again dito sa aking YouTube channel. So for today's video, so ngayon guys, ayan, gagawa tayo ng ice candy. So ito guys, ngayon ang patok dito sa aming tindahan. So napakalaki ng aking kikitain dito. So tag 5 pesos lang ang aking bintahan. So ito lahat guys, ang aking mga ingredients. 1 kilo ng condense. Ayan. So meron din tayong 2 ibap na ilalagay dito. May mangga rin tayo at may itong graham. So yan guys, yung ating lahat ng ingredients. Meron ding 1 kilo ng asukal. So imimix lang natin lahat dito at mag-a-add tayo ng mga 6 na litro ng tubig. So yun. So eto guys, hindi talaga ako nagpapawala ngayon dito sa aking tindahan na Mango Graham Ice Candy kasi hinanap talaga ng mga bata. So mabilis talaga siyang maubos, hindi aabot ng 1 linggo mauubos na siya. So napakalaki ng tulong nito dito sa aming tindahan dahil malaki ang ating kinikita. At ayan, nakabayad din kami ng kuryente dito. Ayan. So lagpas ng ating puhunan, ang ating tubo. Kaya hindi talaga ako nagpapawala. Kahit gabi na ngayon, gumagawa talaga ako. Kasi nasa 5 na lang yung natira doon sa aming tindahan. Kaya ngayon, kahit gabi na, pagod tayo. So magawa talaga ako guys para bukas titigas na yung mga ice candy natin. Ayan. So ngayon, 9 o'clock na ng gabi. Pero kami guys, pag gumagawa kami ng ice candy, nagtutulungan kami ng aking partner. Siya yung nagtatali, yan, putol ng yung dulo ng plastic. Kaya mabilis namin guys matapos itong aming ice candy na Mango Graham. So gusto kong gumawa ng ice candy ubi. Kaso wala pa akong mapaglagyan kasi may mga ice pa doon sa aming freezer. Ayan. So bukas darating yung aming ref na kinuha sa Des Marketing. So yun guys, malaki yung freezer doon at doon ako maglalagay ng ice candy para makagawa na ako ng ibang flavor. So ito guys, nag-share lang ako sa inyo dito sa aking extra income. Ayan, dagdag paninda sa aking tindahan. So ayan, ito ngayon guys, yung patok ngayon sa aming tindahan at malaki ang aking kita. Mainit kasi ngayon guys ang panahon dito sa amin, walang ulan, kaya siguro hinahanap ng mga bata ang malamig na inumin, gusto nilang kainin. Ayan, wala kasi ako ditong ice cream kasi walang pumapasok dito guys na mga ahente. Kaya ito na lang guys, itong ice candy ang aking ibebenta dito sa aking tindahan. So ayan guys, ano na ako dito sa aking mangga. Ibe-blend ko siya. Ayan, para ma-mix talaga ng maayos dito sa ating ice candy. Ayan. So ganyan ako guys gumagawa ng aking Mango Graham Ice Candy. So ayan guys, sana ay manood kayo dito sa aking paggawa ng aking ice candy. So isi-share ko sa inyo mamaya kung magkano lahat ang aking puhunan at ang aking tutubuin dito. So ayan guys, keep on watching. So ang sukat na plastic na gamit ko dito ay 1 3/4 by 10. Ayun, para hindi masyadong mahaba. So tama lang guys at magkasya doon sa aming freezer. So napakalakas talaga nito guys sa mga bata, hindi lang mga bata pati matatanda. Yun guys, pag bumili sila ng tinapay doon sa may bake shop dito na malapit, so bibili talaga sila dito sa aming tindahan ng itong Mango Graham Ice Candy. So, ipapartner nila guys sa kanilang tinapay. So, yan lang guys. Sana panoorin nyo hanggang dulo guys. Ayan, samahan nyo akong mag-repack na dito sa ating Mango Graham Ice Candy.
Ayun, so mag-start na tayo guys na mag-repack. So ayan guys, keep on watching. So, ayan na guys, tapos ko nang i-repack lahat itong ating ice candy. So, mabot guys ng 9:45. Ayun, 9:45 PM. So, gumawa ako kanina ng 8:45. Ayun. So, hindi ko na ipakita kanina nung nag-start akong gumawa. So, madali lang naming natapos. Nasa 1 oras lang. Ayan, dahil kami talaga guys, dalawa ng aking partner ang magtutulungan. Siya yung ano dito sa ating ice candy, magtatali para madali lang guys ang aming paggawa kasi gabi na. So gagawa pa ako ng ice kasi madami ang bumibili kanina. Napakainit dito sa amin, dito sa Bohol. Mainit na mainit. Ngayon nga is wala talagang hangin, napakainit. Lagi kaming basa sa pawis dahil napakainit. So ito na guys lahat. Ayan. So ganito ang size ng ating ice candy na tag 5 pesos. Yun. So medyo blurred lang. Ayan lang guys, tag 5 pesos ang aking bentahan. 1 and 3/4 by 10 ang plastic na aking gamit. So ang dami pa ngayon guys nag-standby sa gawas. Sa labas pa. So nagbisaya na tayo. Marami ang nag-standby sa labas dahil naglalaro sila ng ano guys, ML. Yun guys, yung paborito nila. So, nag-close na ang aking partner sa aming internet. Dahil wala nang yung pisonet natin kasi wala nang naglalaro. Kakatapos lang.
So, nasa labas na sila. Cellphone ang gamit nila. Din nag-piso-wipe. Doon sila naguhulog sa aming piso-wifi. Ayan. So, okay lang. Kahit walang naglalaro dito, kumikita rin tayo doon sa ating piso-wifi. Yan. So, puro mga lalaki guys na mga bagets yung naglalaro dito sa gilid. So, napakalaki ng kanilang boses. So, eto, nakagawa tayo ng 178 pieces. So, ayan. Ganito kadami guys ang ating nagagawa ngayon. So, ita times natin. So, 178 times 5. So, aabot guys ang ating kikitain dito ng 890. Then, ang puhunan natin, ayun. So, i-count natin. So, wala akong, guys, papel dito na nakalagay kung magkano ang ating puhunan. So, lang natin, i-calculate natin. So, pagpalagay na lang natin, guys, ang 1 kilo ng condense is aabot ng 115. So, i-plus natin ang ating plastic. So, ngayon, pagpalagay natin na nasa 30 pesos, dalawang pack. Hindi naman natin naubos, ilas lang natin guys ng ilas natin ng 5. So, nasa 25 pesos. Then, yung ating ibap, nasa 31, dalawa. At yung asukal natin, 75. Yung 1 kilo. At ang ating graham, 51. Then, ang ating mangga naman, ay nasa, yung nabili ko kanina is nasa 80 plus lang. So, merong pang isa na natira. So, pagpalagay natin, nasa 75. At, so, ayan na guys. Umaabot ng 403 pesos. Then, mayroon tayong nagamit na tubig. Ayun. So, hindi na natin isasama ang tubig. So, ang kita natin ay umabot ng 890. So, ilas natin sa ating puhunan na 403. So, ayan guys, yung ating tubo. Ang laki. 487 lahat. So, net na tubo lang ito guys. So, ang laki talaga ng kita ko dito sa aking ice candy na tagpa 5 pesos. So, dagdag kita na rin guys dito sa ating tindahan. So, malaking tulong ito guys dito sa aming upright freezer. Dahil malaki ang kuryente. Dahil puro ice guys yung may lagay doon. Kaya nakagawa ako ng madaming ice candy. So, gagawa pa ako ng ube flavor. Pero sa susunod na guys, dahil wala pa akong mapaglagyan, so darating bukas yung ref na kinuha namin sa Des Marketing. So update ko sa inyo yun guys. Then pakita ko rin sa inyo kapag nakagawa na ako ng dalawang klase ng ice candy. So yan guys, ito talaga yung guys, dagdag kita ko dito ngayon sa aming tindahan. So nakakatulong ito dito sa aming pambayad sa kuryente. Ayun. So, pang ilang bisis ako guys sa isang buwan gumagawa nito. So, nasa 3 buwan na ako gumagawa. Then, every 3 to 4 days, nauubos na siya. Ayan, ganun kalakas guys yung aking ice candy na mango graham ice candy. Yun. So, pag kaunti na talaga yung matitira doon sa freezer, gagawa talaga ako guys. Kahit ngayon, gabi na. So, kahit pagod ako guys dahil kanina pumunta kami sa bayan, namili kami, 2 tindahan ang pinuntahan namin at pumunta pa kami sa Des Marketing kasi kumuha kami ng bagong ref kasi nasira yung aming malaking guys yung chiller. Ayun, kaya kanina mainit ang panahon dito sa amin. So, pagod na ako guys, napuyat na yung aking katawan. Pero, gumagawa pa rin ako ng ice candy. Kahit gabi na, yun, 10 o'clock na. So, dapat talaga na lagi akong may stock. Kasi pag nawalan tayo, so baka hindi na babalik ang ating mga customer dahil lagi tayong walang stock. Kaya, eto guys, ang aking ginagawa ngayon. At gagawa pa ako ng ice. Kasi, may mga space na doon. Ayun, doon sa aming freezer, upright freezer.
may mga bumibili kanina ng ice kasi napakainit talaga dito sa amin. Yan. So, ito lang guys. Nag